Hello guys! Welcome to Za Canada Vlog. My name is Za and today is Sunday. Mamaya-maya siguro maglalakad kami ni Summer. Papakita ko sa inyo ulit yung mga scenery sa labas ng bahay namin. Actually, dyan lang naman kami naglalakad-lakad sa labas kasi marami kasing magaganda talagang park. Hindi mo na kailangan lumayo or hindi mo na kailangan sumakay pa ng bus para lang makarating sa pinakamalapit na park. So, pupunta tayo sa park mamaya. Sana hindi tumuloy yung ulan or maya-maya pa umulan. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na to is wala na ba talagang pag-asa sa Canada? Stricter na ba talaga para sa ating mga temporary foreign worker? Uwian na ba talaga? Ang dami ko kasi nakikitang vlog na ganyan ngayon, usong-uso ngayon yan, na ang dami-daming nagpapauwi sa kapwa mga Pilipino. So stay tuned. And hello again, this is Za Canada sa Za Canada Vlog. Ayun na nga, ang gusto ko lang pag-usapan dito is marami ako nababasa na mga Pilipino na nagpapauwi sa mga kapwa Pilipino at yung iba sumasagot pabalik na bakit nabili mo na ba ang Canada para magpauwi ka ng bawat isa ng kapwa mo Pilipino. Actually, sa totoo lang, marami naman talagang ang ingay ni Summer. Kaya pasensya na po kayo kung minsan may naririnig po kayong mga tahol lagi sa background music, sa background noise ng vlog ko kasi nga kala niya lagi ako may kausap or lagi akong talagang may kausap sa telepono. So anyway, sa totoo lang naman po talaga, marami naman po talaga na dapat mapauwi na dito sa Canada dahil nga maraming naging illegal o maraming mag-expire na yung visa na hindi gumawa ng paraan para ma-extend yung working visa nila. At ito yung mga taong kailangan talagang umuwi. Or yung walang backup plan, hindi nag-apply sa iba, walang work permit, wala ng status. Ito yung mga taong kailangan mapauwi. Hindi naman ibig sabihin na pag mahigpit ang Canada sa temporary foreign worker, mahigpit sila sa lahat. Hanggat sumusunod ka sa batas or hanggat sumusunod ka sa law ng immigration ng Canada at may valid status ka pa dito sa immigration, and then hindi naman para sa ito. Pero itong video na to ay nagpapaalala na maging positive lang tayo at mga dapat nating gawin para maging tuloy-tuloy ang pagtira natin sa dayuhang bansa ng Canada. So, dapat alam mo talaga ang pathway mo. Kung halimbawang temporary foreign worker ka at mag-e-expire na yung visa mo, siguro 6 months before or no, may napanood actually ako isang Filipino vlog na may kausap siyang consultant na lawyer na at least 1.5 years or 1 year kang naghahanda bago pa ma-expire ang visa mo. Kumbaga, halimbawa, December 2026 mag-expire ang visa mo. Kailangan by now, alam mo na kung ano ang magiging backup plan mo kung sakaling mag-expire ang visa mo. Kasi yung mga pathway naman dito, paiba-iba. Paiba-iba sila ng rules. Kung wala kang backup plan, baka right then and there, mag-iba bigla. Tapos, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Huwag pang hawakan, yung work permit mo lang na hawak. And then, pagkatapos nun, hindi mo na alam kung saan ka pupunta or kung hindi mo na alam kung saan ka pupunta kung hindi ka ma-PR by then, kung by the time na may expire yung visa mo. So always check your pathway and always ask legit
RCIC consultant or immigration lawyer. Kung hindi mo alam kung ano yung kung ano yung posibleng pathway para sa iyo. Next, dapat may savings. Hindi kapag in-advise ka ng RCIC na lumipat ng isang probinsya na may posibilidad na ma-PR ka, then kailangan may savings ka. Especially kung dala mo ang buong pamilya mo. Kung wala kang savings, mahihirapan kang ma-PR or wait lang, ibababa ko lang si Summer. Ayun. Kung wala kang savings, then paano ka makakagawa ng next step or paano ka makakalipat or paano ka makakaupa ng bagong bahay or makakapagsimula ulit. Kasi minsan, meron din akong vlog na napanood dun sa isa sa mga Filipino vlog din na nag-aano siya, nag-hire siya ng mga kapwa Pilipino sa parang cow farm nila, Yung Pilipino na yon, willing talaga siyang kumuha ng mga Pilipino. Kaya lang hindi niya naman kayang ibigay ang lahat. Kaya niyang ibigay ang trabaho, kaya niyang ibigay yung mga ibang pangangailangan to some extent. Pero as much as possible, magtabi ka ng at least 1 to 2 months kung sakasakaling may plano ka lumipat sa isang probinsya na may posibilidad na ma-PR ka. And pangatlo, ihanda mo lagi yung mga documents mo. Kagaya ng IELTS, ng CELPIP, at kung maaari, yang isa't kalahating taon mo bago ma-expire ang visa mo, kung sakasakaling may panahon ka mag-aral ng French, then add French. Kagaya nga nung vlog na ginawa ko last time, add French and consider French as one of the pathways that you can hold on to para ma-PR ka. At yun ang isa sa mga ginagawa ko. At kailangan minsan kailangan nating tanggapin na maybe hindi talaga tayo para sa city or maybe hindi tayo para sa Toronto or hindi tayo sa Vancouver. Siguro ang lugar na kailangan nating puntahan yung may mga hindi pa matataong lugar. So, yung mga lugar na yan, siguro yun yung mga dapat puntahan natin kung talagang gusto natin mag-stay sa Canada. Ano ba naman yung konting sakripisyo lang sa lamig? Total, and I'm sure mas marami kang napagdaanan na mas mahigit bukod pa sa lamig na nararanasan natin ngayon dito. So yun lang yung video na to. Sana may natutunan kayo. I'll see you again next time. At laging tatandaan, hindi kailangan na maraming pera, basta may peace of mind.